Alright, kumusta pong lahat? Kumusta ating mga kababayan? All over the Philippines, all over the world, saan mang sulok ng mundo. Kumusta po kayong lahat? Ako po ay nagpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa kunting page na ito. At sana'y patuloy na inyong suportahan. For today's video, ito naman ay isang napakahalagang story. Ito ay napakahalagang kasaysayan na ating ginampanan sa ating pang-araw-araw na kabuhay. Kung na isang taon ay may 12 buwan. So for today's video, ito naman ay sa inyong malalaman kung saan nagmula pangalan ng isang buwan. Bago pa kayo sa page na ito, huwag niyong kalimutang hit sa notification bell at mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong post ko. Saan man nagmula pangalan ng isang buwan? Karamihan ay hindi natin alam. Ito ay tungkol sa Roman calendar. Ito ay napakahalagang kasaysayan tungkol sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay tungkol sa isang Roman calendar. Saan man nagmula pangalan ng isang buwan? Alright, gusto niyo matunghayan ang pintong ito, huwag niyo kalimutang mag-hit ng notification bell at mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong post ko. Alright, ang January, ito ay nagmula sa Roman god na si Janus. Si Janus ay isang Panginoon ng Romano. Siya ay Roman god. Janus ay isang Roman god. Pagsimula o beginning, ito ay nangulugan ng karangkahan o pinto sa mandad ng pagsimula panata ng patawad. February, ito ay buwan ng paglilinis ng mga Romano, month of purification, na galing sa salitang word na Februum. Take note the word February from the word Februum, ay nangulugang purification. Ito ay Latin word na meaning Februum, at ibig sabihin ay purification. Sa ancient Rome, ito ay hudyat ng katapusan ng taglamig. At ito ay nangahulugan ng cleansing at renewal. Simbolo ng pagbalik ng luntian at kapaligiran. So, take note the word February from the word Februum, na Latin word na meaning purification. Alright, March. Ito ay galing sa Roman god na si Martius. Si Mars ay nakilala sa tawag na Mars. Dito nagsimula ang planetang Mars. Sino si Mars? Si Mars ay isang Panginoon sa Roman god ng digmaan. Si Mars o si Martius, sa Latin word na Martius, siya ay Roman god ng digmaan. Ang buwan ng ito ay kadalasan ay panahonan ng pagsalakay at digmaan. Ang buwang ito nagsimula ang tag-init. So dito nag-start summer sa Rome. Paglalago at pagbagong sibol at takas ng mga Romano. So take note the word Mars from the word Martius, the Roman god. Ang ibig sabihin ito ay Panginoon ng digmaan at kultura ng mga Romano. Alright, April. Ang April ay galing sa salitang Latin na Aprilis, from the Latin word Aprilis, na nagmula sa word na aperere, na ibig sabihin to open o pagbukas. Ito ay buwan ng pagkagad ng mga bulaklak. Sa Griego, ito naman ay equivalent sa Greek god na si Aphrodite. Ibig sabihin ang Diyos ng pag-ibig at kagandahan. May Mayo, mula sa Roman god na si Maya. Ito ay Diyos ng kasaganahan, fertility at paglalago. Ito ay pagdiwang sa kasaganahan sa kalikasan. Ito ay pagdiwang ng kasaganahan ng kalikasan sa mga Romano.
Ito ay pagbagong anyo ng mga dahon, bukadkad ng mga bulaklak. Pag sinabi nating May, ito ay pagbagong anyo ng mga dahon at pumukadkad ng mga bulaklak. Ito ay buwan ng bukadkad. From the word Maya. Maya, siya ay Diyos ng Romano sa fertility at paglalago at saganahan. June, siya Roman god na si Juno. Si Juno ay Panginoon ng fertility, Panginoon ng pagpakasal. So kadalasan sa atin na ina-adapt natin mga Pilipino, ang June is ang buwan ng pagpakasal. Dito natin na-adapt mula sa Roman. Ito dahil sa isang paniwala ng mga Romano na ang buwan na ito ay buwan ni Juno. Siya ay Panginoon, Diyos ng kasaganahan. Ang Roman god na si Juno, siya ay Diyos ng fertility, Panginoon ng pagkasal, pagsilang at pagbuo ng pamilya, at considered the most favorable month or period of weddings, the month of blessing, mula kay Roman goddess na si Nero. Ito ay mula sa Roman goddess na si Juno. Ang July naman, ito ay Quintilis. Quintilis, Latin word, ibig sabihin ay pang-lima na buwan. So, ito ay isang napakahalagang history sa isang Roma. Ito kay tungkol kay Julius Caesar. Ang buwang ito ay naalay sa isang magiting na emperor ng Roma na si Julius Caesar, na naghubog sa Roma na maging isang imperyo. Si Julius Caesar ay isang magiting na Roman emperor. Siya ay naghubog ng Roma na maging isang magiting na imperyo. Ang kanyang legacy ay nagsimbolo sa kapangyarihan sa pamumuno ng Roma. Alright, pag sinabi natin Julius Caesar, ang July ay galing sa Roman Emperor si Julius Caesar. Kaya gitawag itong July. Alright? August o Agosto. From the Latin word sextilis, ang Latin word meaning 6, pang-anim na buwan. Ito'y pinangalan sa isang successor ni Julius Caesar na si Augustus Caesar. Si Augustus Caesar ay isang Roman emperor, isang magiting na emperor ng Roma. Niyang pamuno ay nilarawan sa katatagan at kasaganaan ng Roma. Nagpalaganap ng pagbabago sa Roma. Kaniyang pamumuno ay nilarawan sa katatagan at kasaganahan ng buong Roman Empire. Ito'y sumisimbolo ang kanyang kapangyarihan sa lakas at respeto. Pag sinabi natin August, ito ay nangalan sa isang Roman Emperor, isang magiting na Roman Emperor na successor ni Julius Caesar na si Augustus Caesar. Ito ang kanyang pamangkin. Nagbuo ng Roma na maging isang great emperor sa kanyang panahon. Alright, September. Ito na September from the word septim. Ito na nangahulugan at pampito na buwan sa isang taon. Kahit sa ngayon ito ay pangsiyam na buwan sa modern Roman calendar. Sa modern calendar natin na ginagamit natin ngayon, ito ay iniretain bilang original na pangalan, na ibig sabihin Septem, which means 7 o pang-pito na buwan. October, from the word octo, meaning 8. So sa Latin word na octo, meaning 8, ito pangwalong buwan sa kalendar ng Roman Catholic natin nga ginagamit. Kanilang pangalan ay iniretain bilang pangwalong buwan ng Roman calendar. Ang November naman ay galing sa Latin word na novem, meaning 9. Ito ay pangsiyam na buwan ng Roman calendar. So
kanyang pangalan ay retain. Ibig sabihin ay pangsiyam. Ito ay associated with remembrance of thanksgiving o pagsalamat at hudyat ng simula na aglamig. Alright, ang December, Latin word decem, so meaning ito ay pang-10. Sa modern calendar, ito naman ay pang-12. Ito ang last month of the year. Ito sa ating celebrate bilang isang Christian, bilang isang Roman Catholic. Ito ay araw ng Kapaskuhan. So, ang month na ito ay isang last month ng buwan. So, ni-retain sa Roman calendar sa mga Romano na ito ay pang-10 sa kanilang buwan. Kaya tinatawag itong December. On the word, Latin word decem, meaning pang-10. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyong pagsababay sa page na ito. At salamat sa inyong pagsuporta at sana'y patuloy na inyong suportahan vlog ko. Pagsunod nating vlog, ito naman ay tungkol sa isang linggo saan nagmula Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, at Thursday. Ito ay nakapahalaga dahil sa ating ito ay ginagamit natin sa araw-araw natin ng buhay. At sana'y makatulong ito para sa pag-unawa saan nagmula ang salita, saan nagmula bagay-bagay na kadalasan natin ginagamit. Ito ay tungkol sa tayo ay matagal na sakop ng Kastila. Ito ay na-adapt worldwide. Mayroon tayong Sunday, Tuesday, Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, at Thursday, at so on, so on. Mayroon tayong January, February, March, April, May, June, July, at August. Sana'y marami kayong natutunan. Once again, salamat sa iyong panonood. Sana'y may nakuha kayo aral sa page na ito. Alright, magandang araw po sa inyo.